ang hirap kumontak sa kanilang mga customer service representative. Sa kanilang hotline, ang daming mga patalastas. Even in the hotline, how secured is our credit card? It is very important to consider the security that is given to our credit card kasi yung security ng credit card, security mo na rin. Mga points and rewards na pwede nating pa-convert into electronic gift certificate na pwede nating i-present sa mga food houses like McDonald's, Jollibee. Isang bangko, 2.5 ang finance charge niya and the other bank is 3%. Of course, may difference na 0.5, di ba? So, 0.5 is 0.5. May halaga pa rin yon. We will come to realize na wow, eto talaga yung credit card na para sa akin. Hindi talaga ako nagkamali in choosing this credit card. Kasi, alright, so hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so here we go for another video, catering, yung mga queries natin. Ang dami din kasing nagtatanong kung ano ba talaga yung credit card na dapat nilang applyan. Alright, so ano daw ang maganda, ano daw ang okay para sa kanila na credit card, and yon ang ating itatakle for today. Before applying for a credit card, kailangan mamimili muna tayo kung ano yung klase ng credit card na tugma sa atin. Maraming aspeto ang kailangan nating i-consider in choosing a credit card. Okay, so today, I'm going to reveal to you, according to my experience, kung ano yung mga napagdaanan ko before I applied for a credit card. Kasi namili talaga ako ng credit card na swak or pasok sa akin. Kasi importante yon. That's the number one thing to consider. So before we choose for a credit card, kailangan nating malaman ang mga ito. Number one, to consider spending habits. So, anong plano mo sa credit card? Everyday mo siyang gagamitin? Or you are only a one-time large purchaser? Ikaw ba yung nagsha-shopping ng kung isang beses lang isang buwan pero talagang pangmaramihan? Or ikaw yung everyday na nag-spend or everyday na nag-grocery? So, those are things to consider, yung spending habits mo. Kasi meron talaga yung credit cards na nag-o-offer ng extra rewards for certain types of purchases. Kaya yun ang mga kailangan nating i-consider. Kaya kapag gusto nating mag-apply, hindi lang talaga mag-a-apply ka na. Hindi lang yung titignan mo zero annual fee. Hindi lang yun ang kailangan nating tignan. Alright, pwede nating i-consider yon, di ba? Para mas magaan. Pero hindi lang yon ang dapat nating i-consider, kundi itong mga i-discuss ko sa inyo. Alright, so number 2 na kailangan nating malaman or i-consider before choosing a credit card, credit limit. Okay, so magkano ba talaga yung available na amount mo per month na pwede mong ibayad doon sa credit card mo? So kailangan kapag namili ka ng credit card, hindi dapat mas mataas yung credit limit mo doon sa available na pera mo. Good yon kapag meron kang control in spending. Kasi it doesn't mean to say naman na if you have a high credit limit, gagastusin mo na siya in 1 month time. Kapag hindi talaga pasok sa budget. Alright? Pero kapag ikaw talaga namang katulad ng iba na walang self-control kung minsan, nakakatakot naman yun, very risky. Kasi baka, okay, na-over-excite ka and na-overwhelmed ka. Nakita mo na, wow, 150,000 ang CL na binigay ni bangko sa akin. And then eventually, hindi mo na malayan, in 2 months time, nagastos mo na yung 100,000, for example, yun, babayaran mo yan ng
according to how much you spent per month. So halimbawang 50,000 ang nagastos mo sa unang buwan. So asahan mo na next month, pagdating ng billing period mo, 50,000 ang sisingilin ni bangko sa'yo. So that question is, meron ka bang available talaga or income talaga na 50,000 para ibayad doon sa credit card? And one thing more, hindi naman pwedeng lahat ng income mo for that specific month, pambayad mo lang ng credit card. Kaya yon, kailangan tinitignan nating mabuti yon, and especially consider yung credit limit. Kung ako, at first timer ako, halimbawa, or newbie ako, kukuha ako ng credit card na may credit limit na pasok doon sa income ko every month. And it should be lower than my actual income. Next, interest rates. Kailangan nating malaman ang interest rates. Okay, financial charge or financial rate ni bangko. Merong mga bangko na nag-o-offer ng 2.5 interest per month. Meron namang 3%. So, those are other things to consider. Kasi, halimbawa, yung isang bangko, 2.5 ang finance charge niya and the other bank is 3%. Of course, may difference na 0.5, di ba? So, 0.5 is 0.5. May halaga pa rin yon. So, i-consider natin lahat yon. Pag-aralan natin, mag-search tayo, manood tayo ng videos natin dito sa ating YouTube channel that could really help you in determining the right credit card for you, like this video that could really help you out. The importance of knowing the interest rates and the finance charge of a bank is that kung halimbawa man you're going to apply for an installment or balance conversion, for example, at least meron ka ng idea kung magkano yung interest na ipapatong ni bangko sa'yo. Para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon that you're going to purchase and you want to pay it in an installment with 0% interest, okay yon. Pero kapag hindi siya ganon, kapag hindi 0% interest, di ba? So, may mga purchases pa rin tayo na nagre-require ng interest. So, if that is the case, we need to know how much we're going to pay doon sa interest na i-add up ni bangko sa atin. Fees. Fees also. Hindi lang yung interest rates, kundi fees. For example, yung cash advance fee, yung late payment fee, alright? Penalties kapag na-late yung payment mo. May mga i-add up na fees si bangko. Kailangan nating malaman yan. Kasi kung minsan, eto yung dahilan kung bakit yung mga ibang credit card holders gusto na nilang magpa-cancel or magpa-close ng kanilang credit card kasi hindi nila nalaman na ganun pala yung fees na babayaran in case na na-late yung payment natin. In case na nag-cash advance tayo at hindi natin nabayaran, sa haba ng panahon na hindi bayad yung cash advance, naiipon yung fees or yung interest to pay na kinokollect si bangko from us. Rewards programs. Alamin din natin ang rewards programs ni credit card. May mga rewards and points, cashback, alright? So, pwede nating i-consider ito. Kasi syempre, nakakatulong din somehow, kahit konting halaga lamang yon, pwede nating gamitin to pay our credit card bill o yung mga points and rewards na pwede nating pa-convert into electronic gift certificate na pwede nating i-present sa mga food houses like McDonald's, Jollibee, si BPI kasi noon pa meron na siyang ganito. So those are the things to consider also na makakatulong sa atin. Or it could be yung points and rewards convertible into peso na pwede natin gamitin para mag-shopping. So those are also things to look at too kapag tayo ay namimili ng credit card para sa atin. Number next is the security features. Kailangan nating malaman how secured is our credit card. It is very important to consider the security that is given to our credit card kasi yung security ng credit card, security mo na rin. Alright, so ito ba yung credit card? Mag-ano na rin tayo, mag-search na rin tayo. Sino ba yung mga card issuers na madalas ma-hack? So, ako, tinitignan ko yon, talagang nagsisearch ako sa web or even sa mga news kung sino yung mga card issuer na madalas or naka-experience na ng pagka-hack ng kanilang system. So, kino-consider ko lahat yon if I am the one choosing for my credit card. So, I think this is also one thing that you have to consider.
Next, the availability of customer service. Gaano ba kahirap kumontak sa kanilang customer service? Ito yung isa sa mga problema nating mga credit card holders, that if we need assistance or if we would like to inquire on something with regards to our credit card, ang hirap kumontak sa kanilang mga customer service representative. Sa kanilang hotline, ang daming mga patalastas. Even in the hotline, ang daming mga sinasabi na instead of them entertaining us right away, ang hirap talaga. And ang daming options, sa dinami-dami ng options, nahihirapan na tayo talaga na mamili kung alin doon ang pipilian natin sa option. Ano kaya kung i-entertain na lang nila tayo? You would like to speak with the customer service representative and then pindot 1 if yes, pindot 2 if no. Baka pwedeng ganun na lang, di ba? Para mas madali. Kasi kung minsan hindi natin ma-identify kung anong category ang pipilian natin or option natin. So ito din is calling, shout out sa mga card issuers, mga bangko. Huwag niyo naman kaming pahirapan doon sa pagtawag sa customer service representative. Di ba nga? Sana you have to make it lighter and easier. And of course, last but not the least, eligibility. Eligible ka ba sa credit card na yan? Titignan natin kung ano yung mga annual income requirement. Kasi merong mga credit card talaga that very strict sila sa annual income requirement. Kung minsan hindi na rin ito nagiging basic or initial kapag meron tayong existing credit card. Nagiging secondary requirement na lang yung annual income requirement. Pero kapag first timer ka talaga, tatanungin talaga yung annual income requirement mo. Alright, so para masagot yung query na ano ang best credit card, kung ano yung best sa akin or good sa akin, hindi naman pwedeng best or good sa inyo. Kung ano naman yung good sa inyo, or okay sa inyo, maaring hindi rin okay sa akin. Kasi ito yung mga 8 things or factors to consider in choosing a credit card. Kino-consider lahat yon. Kasi kapag okay ka sa lahat ng yan, then I think any kind of credit card, basta namimit niya itong 8 factors na kailangan i-consider, yun na yung credit card para sa'yo. Alright, another one, very important, mag-ingat din sa mga ads na napapanood or nababasa natin na zero annual fee. Kasi may mga credit cards na zero annual fee kapag na-meet mo yung spending. So, ibig kong sabihin, kailangan mag-spend muna ng 20,000 before kanilang bigyan ng no annual fee or kaya bigger than that. So, may mga ganun ang credit cards. Kaya kung minsan, zero annual fee, so, nag-apply na tayo. And then, hindi natin na-inquire na maigi. Yung pala, merong spending requirement. May mga ganong card issuer that you have to spend 20,000 from your credit limit bago ka ma-approve sa no annual fee. So, ang hirap naman nun kung minsan nga for the first year lang. Alright? So, kailangan natin ma-consider lahat yon. Kung gusto natin ng credit card na no annual fee, kailangan yung no annual fee for life. Yung talagang walang spending requirement. Katulad ng PNB Zelle Mastercard. At saka yung inisyu sa akin ni Union Bank. Yung Union Bank U Mastercard. That is also zero annual fee for life. Totoong zero annual fee for life. Walang spending requirement. Kaya mag-ingat tayo kasi may mga ganong ads ang mga bangko or card issuer. At baka naman matagpuan natin na we will find ourselves in trouble kasi nga may spending requirement. So mapipilitan ka to spend 20,000 or 30,000 para lang ma-avail mo yung 0% interest. Para sa akin, hindi yun wise. Kaya kung zero annual fee ang gusto natin, we could really inquire. Okay, take it from me. You can apply for the PNB Zelle Mastercard or the Union Bank U Mastercard. Yung mga credit cards na yan is 0% interest. So, pwede tayong mag-inquire sa kanilang website kung ano yung mga credit cards na zero annual fee for life.
Alright, so there you go. Natapos na po tayo for our video for today. Sana nakatulong ako kahit konting information and guidance sa mga newbie and dun sa mga nagpaplano na talaga to apply for a credit card or to choose the credit card that is right for you. Yung 8 po na sinabi ko, those are things very powerful to consider para hindi tayo magkamali doon sa pipiliin natin na credit card. Okay, so there you go. Maraming salamat. And as what I've said, kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!